Okay, okay. This is it, guys. Bago natin pag-usapan ang Duterte 3, mga ganyan. Pag-usapan natin China, Team China. China. Ito na, whopping go. Mukhang kumpirmado na hindi talaga pinaanak sa Pilipinas itong mayor ng Bamban at ito po ay pumasok sa Pilipinas ng 13 years old siya. At pinag-usapan natin, of course, separately ito in our vlogs and all, na sobrang kamukha niya talaga. Kaya ako ang tanong ko, ano bang anti-aging cream niya? Kasi halos kasing kamukha niya yung 13 years old version niya, di ba? Ayan, Yeah. as you can hear in the laughter here, kasama po natin si Edu Manzanas, aka Liamas Richard Aldens. Kamusta Sir Ronaldo? Yeah. Actually, may katulad si Mayor Guo si Michael Yang. Yung Oh, biggest Pogo enabler, biggest Pogo owner. At saka economic na-link sa advisor, drugs, no? Na presidential presidential advisor. advisor. Diba? Presidential advisor for economic affairs ni Digong. Na hindi naman pala siya Filipino citizen. Diba? Yan, mataas yan. Presidential advisor. At malapit sa mga tao ni Digong, no? Bongo, no? Pulong, etc. No? Very notorious yan kahit nung panahon ni Digong. Pero ngayon lang na-link sa drugs at tumakbo palabas ng bansa. Nasa UAE na yata, no? With these billions, no? Sarap buhay. Pero yan, katulad yan ni Alice Guo. Kailangan idikit natin yan no? Ito yung mga Alice Guo of the world. Gaano karami pa sila na nandito na hindi na didiskubre. Kailangan Diba? paalisin daw, paalisin yung mga ganyan type na. Oo. So, alam naman natin yan even before even nung simula ng investigation, di ba? Alam naman natin, wala lang tayong proof. Ngayon may proof na. Di ba? Very very apparent naman hindi siya makasagot Mga basic questions Hindi na alam natin niloloko tayo Di ba? Alam natin. Ngayon, nandiyan na yung katibayan. Nandiyan na yung forensic evidence. No? Oo nga, actually natakot yung iba dyan. Baka sabi niya sa sobrang sikat niya na ngayon, baka tatakbo pang Senado yan, manalo pa yan. Kasi, di ba nagsabi ba? Sabi niya, alam mo, ang Pilipino, pag nakita to, baka makipag-picture pa sila sa mall sa kanya. I mean, wala tayong concept ng Siyempre, di ba? basta notoriety, publicity, it's the same, di ba? Yes, no? Yung kultura natin, no? Dito Basta nga, dami celebrity, oh. nagpapapicture sa akin yung notoriety ko, face Nakaka-relate ka, di ba? Marami din nagpapapicture sa'yo, di ba? Nakaka-relate ka agad, di ba? Nakaka-relate ka. Kaya kailangan paalisin yung mga ganyan types. But that, ikaw, again, of course, we don't want to preempt investigations. I think Senator Gatchalian and Riz are doing a fantastic job. But parang hindi ito spy, no? Mukhang lang to, no? Operator lang to. Triad. No? Yun nga, in that sense, I mean. Sindikato. Minsan may intersection yan, no? Minsan may intersection minsan, yan. parang sikaryo. Diba? Diba? Hindi naman natin sinasabi yan. Mismo kayong China, anti-Pogo Pero yes, nagagamit din yung Pogo para magpasok ng mga assets. Diba? Yan yung posible. Alam ko nga, in the past, yung mga triads na yan, yung mga Pogo, ginagamit yan for money laundering ng mga nasa Chinese government na eventually nakulong. No? Na eventually nakulong. Kaya may mga ganong intersection between the government at yung mga triads na yan. No? Pero hindi siya mukhang caliber na... Mahalaga rito, Richard, yung sinasabi na xenophobia, at least dito malinaw. Hindi to xenophobia. No? Hindi to xenophobia. Ito ay malinaw na criminal investigation. Yeah, hindi natin dinadama yung ibang Filipino-Chinese. No? Malinaw ito ngayon. Dahil dati kasi binabanatan yan yung investigation. Na xenophobic. Zarzuela daw. Diba? O ngayon, nakikita na nila, hindi to xenophobic. Medyo targeted ito sa mga criminal elements. Diba? Na hindi naman talaga Pilipino. Hindi naman Filipino-Chinese. Kaya ito ay nalilinaw na natin sa ating Filipino-Chinese community na dati ay kinakabahan. Baka pati sila tamaan. Diba? Lumalabas na daw sa usapin ng Pogo. Tama yan. May marami ko na-meet ng mga followers din natin ng mga Chinoy, diba? Kasi I live in quite a Chinoy area. They say, Richard, ba't kami naiinis? Kasi syempre pwede mag-boomerang din sa kanila and pwede rin mag-blowback. So mas galit pa sila kay Alice ko, yung mga ganyan tipo na talagang hindi Pilipino at all. Napapahamak sila. Oo, nakikiano lang sila. Tapos tapos gagamitin nila yung xenophobic
charot na discourse to weaponize it para lang i-shut down yung national security issues. At of course, patriotic din yung mga Chinoy natin kapatid. Naiinis din sila na binababoy yung bansa natin. But Ronald, does this make the Philippines look like a banana republic? I mean, how could she get passed through all of the layers and filters of government and intelligence? I mean, sobrang garapalan. Well, nakikita naman natin, Richard, paano ginagamit ng China yung ating sariling weaknesses. Di ba? Ang dami nilang enablers dito eh. Ang dami nilang talking head eh. Yan ay, hindi yan mangyayari sa China. Magsalita ka lang, nangangalahati ka pa lang sa sasabihin mo against China. Eh, wala ka na. You disappear. Di ba? You disappear. Hindi mangyayari yan. Kaya ginagamit nila sa atin ngayon. Pero ang maganda, may ginagawa na tayo. Ang maganda, ina-expose na natin. Ang maganda ay nagsisimula na natin gisingin yung ating mamamayan. Yung pinag-uusapan nga natin, a new patriotism. Hindi xenophobic a new patriotism. Hindi natin kalaban yung Chinese people. Ang kalaban natin ay yung aggression ng kanilang gobyerno. No? At nagsisimula na yan. Yun naman ang positibo. Pero at the same time, dapat sensitive tayo dun sa paano ginagamit yung ating mga weaknesses, no? As a state, 'di ba? Yun ang ginagamit nila. Ang daming mga butas na pinapasukan. Yeah. Tsaka freedoms. They're weaponizing our freedoms. Even political correctness. They use it to shut down any discussion of China. I remember when you discuss anything about Wuhan, alam mo yung COVID, sabi you're racist and all. Tapos ngayon may mga, let's just call them idiots who are saying, oh, pag nag-criticize ka ng Sinovac, bayaran ka ng Pentagon project. Like, hello, that's practically everyone, journalist in China. You idiots, diba? I mean, if you go and read, I write for China-based, Hong Kong-based, doon ko pa nga kinukuha yung mga ibang analysis ko eh. Like, so I mean, these people are an abomination. They're total abomination. Tapos binabanatan itong ating pag-expose sa aggression ng China as part daw ng isang CIA-US plot. Transparency something, Mushu something, no? Ganon. And considering we are very critical of US. You and I, we're critical of US. Ina-expose natin itong ginagawa ng China. We've been doing that since 2012 eh. Naalala mo, tayo, si Walden, Akbayan, ang nagpangalan sa West Philippine Sea. Diba? Exactly. Tayo nagpangalan sa West Philippine Sea eh. Yan ba ay CIA plot? Si Walden pinaka-anti-US na Pilipino siguro yan. Diba? Baka yan, diba? Diba? Yan ba ay Mushu something, no? Hindi ko ma-pronounce eh. Dati pa yan, 2013 pa yan eh. Diba? Naglabas ng resolution ng Akbayan para pangalanan ang ating territory, ang ating EEZ as the West Philippine Sea. Hindi pumasok sa amin yung usapin ng US. Lalo na yung CIA. Pero, di ba? Aasahan naman natin. Critical tayo ng US. We're both critical of US and China. Definitely. But in this case, US is not naman the one, pag-usapan natin Gaza. I'm willing, let's go. Let's talk about the war in Afghanistan. Lagi natin ginagawa yun eh. Daming palpak ng US. US has done many wrong things. We can talk about sa Ukraine. No, lagi natin ginagawa 'yon, no? We can talk about all of this exactly. But ito kasi West Philippines yung issue eh. So we have to get the basic facts clear, no? Now obviously the big reason why naging normalized yung ganitong makapili discussion is because of the former president, who according to the daughter could run for the presidency and he will not be only one, not only two, but 3 Dutertes. Pag-usapan natin yan sa next episode. Sir Ronald Llamas. Xie. Thank you very much.